Hello po, magandang gabi po. Kagis TV po. And for today's episode po natin, pag-uusapan po natin is about leader line. Ano po ba yung leader line? Ano po yung purpose ng leader line? Mga klase na classification po ng leader line na ginagamit po natin. Ano po yung length ng leader line na ginagamit po natin? At mga katanungan po regarding po sa leader line. So, if you want to know more regarding about leader line, so stay tuned po. At kung bago lang po kayo sa ating channel sa Kagis TV, kindly click subscribe, like, and button bell para lagi po kayong update sa bago nating video. Let's go! Ano po ba yung leader line? So ang leader line po, as a sample po, ito po siya. Ito po yung ating spool, yung fishing reel. Ito po yung ating main line. So ang leader line po is yung nakakonect sa dulo ng main line at siya po magiging paunang linya natin patungo po dito sa jig. So niligyan ko po ng jig. So ito po yung leader line. Ikinabit po natin sa pamamagitan po ng fishing knot. Iba po inagamit po ng swivel para may connect lang po to. Pero kung gusto niyo malaman regarding po sa fishing knot na ginagamit ko po dito, ilalagay ko na lang po sa description box sa baba. Medyo lalagyan na lang po natin ng mga ilan-ilan lang para po yung po, doon po tayo magpo-focus sa pagtatali pong yun. So, ano po ba yung purpose? Bakit po tayo dapat gumamit ng leader line? Unang-una po is yung visibility. Yung visibility po is dapat hindi po makikita ng isda na yung jig is nakatali sa leader line po natin. So, ito pong leader line na to, once inihagis po natin sa dagat at lumubog sa tubig, ito po invisible. Hindi na ho siya mapapansin ng isda, hindi ho magigis ng isda na yung isda na jig natin is kumbaga ano lang ho, artificial. Then kung i-diretso naman ho natin sa leader line to, itong jig na to sa main line, baka ho hindi ho pansinin ng isda. So kailangan ho talaga yung visibility, kaya ho tayo gumagamit ng leader line. Second is abrasion resistance po. Yung abrasion resistance po is yung tibay po ng ating leader line. Matibay po to, hindi ho agad-agad mapuputol. So sumahid ho sa bato, sa coral o sa kahoy, hindi ho agad-agad mapuputol ang ating leader line. While kung didiretso rin ho natin ng jig dito sa main line, matibay ho ang braid line. Pero pag sumabit sa bato, putol ho agad. So, thirdly is ang leverage. Napakataas ho ng hook-up ratio ng paggamit po natin ng leader line. Ang hookup ratio po o yung leverage na sinasabi po natin is yung pag na strike po ng isda ang ating jig at sumabit po yung hook sa bibig niya, then kahit na anong gawin niya or magpapalag siya, hindi ho agad-agad niya matatanggal yung hook sa bibig niya as long na binigyan pa ho natin ng slack or isang hila yung ating fishing setup, lalo pa kung gumaganda at bumabaong po yung hook sa bibig ng isda. So yung po yung leverage ratio kung bakit to nakakahuli ho tayo ng isda dahil po sa tatlong yun, visibility, abrasion resistance at saka leverage po. O ano naman po yung type ng leader line na ginagamit po natin usually? So pakikita ko po sa inyo, ito po unang-una is yung monoline. Ito po yung monoline. So kung makakabili ho tayo nito, siguro may isang spool ho nito, may 300, 100. So ito po yung mura. So ang monoline usually ko pong ginagamit to sa bait and weight. Bakit ho? Kasi po mura nga po at saka kung gagamit po tayo ng bait and weight sa akin po ha, sa akin lang yung experience, braid line ang gagamitin ko, nakakapanghinayang ho. Kasi yung braid line ho natin mahal, nagkakabitan ho natin dito, sayang naman ho yung braid line. So ang ginagawa ko na lang, umura lang naman ho, dinidiretso ko na ho to sa ibang fishing reel po natin. So ano ho to, ang pinagkaiba naman ho nito sa mga fluoro, ito po yung floated ho sa top water. Kumbaga pag hinagis nyo ito at bait and weight ho so lulutang ho ito si babaw. So yun ho yung ano niya, medyo hindi ho ko masyadong nagamit ho nito, pang bait and weight lang po to.
Then secondly po is yung fluorocarbon po. So ito po yung fluorocarbon. So meron po siyang sukat, ilang pounds, kung ano po yung nasa school po ninyo na mainline. So medyo ahead lang ho ng konting height or konting pounds na gagamitin nyo. So plus lang ho tayo doon. So ito po yung fluorocarbon. So fluorocarbon po, the best po to sa ano, kasi po ang pagkaka-fluorocarbon, pag ito ginamit, so sinking din ho to. At saka nakakapagbigay ho to ng magandang playing po sa jig or sa lure pag fluorocarbon. At saka ito po talaga, visibility ho nito mataas. Then meron pa ho tayong isa. Ito naman po yung shock leader. Ito pong shock leader, pinagkaiba ho nito sa fluorocarbon is yung tawag dito, shock resistance po niya. Ang ibig kong sabihin sa shock resistance po niya, madali ho nating mararamdaman na meron hong strike. At saka po ang pinagkaiba ho nito doon sa fluoro, mas matigas ho to, medyo matigas. Ang shock leader ho, medyo matigas. Depende ho sa ilang pounds yung gagamitin ho natin. Then meron pa ho tayong tinatawag na fluorocoat. Hindi pa ho ako nakakagamit nun at hindi pa ho ako nakakabili kasi meron pa ho tayong stock. So siguro ho sa next time po makakabili ho tayo. Pero maganda ho yun, fluorocoat. Yun po is ang tawag ho doon is hybrid. Pag yung fluorocoat na brand, hybrid po yun, halong mono, halong fluorocarbon. So yun po. Then ang bottom line po natin dito sa lahat na to, ng line na to o leader line na to, ang bottom line po nito is lahat naman po ito is nakakahuli. Wala pong hindi naman nakakahuli rito. Nasa iba-ibang function lang ho kung anong gamit po natin. Ito, bait and weight. Ito naman po yung pang leader line po natin, fluorocarbon at saka shock leader po. And side question lang po ng mga, ang side question lang po sa mga ibang angler kung magtatanong sila, kailangan ho ba talagang gumamit ng fluoro, lalo po sa mga beginner? Pwede ko masabi ho dyan, opo, yes po, dapat po gumagamit po tayo ng fluoro or leader line, kasi po para po tayo makahuli ho ng isda, gamit po tayo ng leader line ho. So next po, ano po ba yung required length na dapat po natin gamitin sa leader line? So para po sa akin, based sa experience ko lang po, ang pwede kong ma-share sa inyo, either malinaw or malabo po yung tubig, 1 meter po ang aking ginagamit na leader line. Mapa fluoro or shock leader po. Fluoro or shock leader po. 1 meter po ang ginagamit kong leader line. Bakit po? Kasi po, once po malinaw ang tubig, at gusto nyo is, ang sabi nila, mas malinaw ang tubig, mas sensitive ang isda at mas makikita pa rin ho nila raw yung lure kahit po na 1 meter. So ang ginagawa nila, 1.5 meter or more ang ginagamit nilang leader. So mahirap na hong ihagis yun. Mahirap na po yung puwersa paano nyo may ihagis yun o yung paano nyo siya ikakast. Kasi po ang leader po natin medyo mahaba. Kasi titingin po tayo sa likod, baka may sayaran sa sobrang haba. And then pag nagre-retrieve tayo, sigurado papasok po yun sa ating ring guide. Kasi po bago nyo ma-reach yung na-strike po ninyo, malayo pa kasi mahaba nga po yung leader. So 1 meter lang po maximum, mapamalabo o mapamalinaw po yung tubig, 1 meter po yung ginagamit po natin. Then kung medyo medyo alanganin ho tayo dahil medyo 1 meter, gusto nyo naman medyo bawasan, hanggang 90 cm lang po, 3 feet po pwede naman po yun, pero standard po sa akin is 1 meter. Then meron pong nagtatanong po sa atin na iba daw sumasabit, yun nga po sinasabi ko, kung sumasabit ho yan automatic ho, like for example po, mahaba ho tayo ng leader, di sumabit, hindi naman po yung mismong leader line ho yung mapuputol o yung jig lang, hindi ho. Mula po dito sa connection natin sa main line hanggang dito sa leader, putol ho yan. Hindi ho natin alam kung hanggang saan mapuputol. So, ang leader ho is medyo mahal. So, sa akin ho, medyo tinuturuan ko rin ho kayo maging practical at makasave po tayo ng gastos po lalo na sa mga ganyan gamit. Medyo yun lang po.
1 meter lang po. Ang sabi naman po ni iba, magdagdag mo tayo na medyo mahaba. Pag naputol, parang di na ho daw tayo mag-retain. Kung saan nagasgas, doon lang puputulin. Ang dulo ko ng leader, kung nagasgas ho dito, puputulin yung hanggang dito. Di ba paano pag sumabit nga naman ho? Di putulo lahat. Wala ho tayong choice kung di putulin. Di sayang. So mga 1 meter lang po ang length na required po natin. Then one thing po, isa pa ho yung ating dapat pong alalahanin kung tayo po yung pipishing is yung spot condition po natin. Kung ang spot condition po na sinasabi ko is kung yung spot nyo is mabato, sigurado ho may mga isda ho doon, lapo-lapo, ganyan. At kung medyo nagda-doubt ho kayo kasi mabato nga po, pwede nyo taasan yung line ng leader line ninyo, pwede nyo taasan para po kung sumabit ko sa bato, hindi siya basta-basta mapuputol. Taasan nyo lang ng konti, huwag nyo lang tataasan masyado kasi po yung laro po ng jig mababago ho, lalo na po kung halimbawa ang gamit yung ultralight, so maximum po 6 lb. So ang line po natin dun is mga sabi natin na 6 lb or 10 ganon. So okay na ng 10 para po sa paggamit po natin ng ultralight para po sa ating lure. Pag medyo mataas na ho doon, gagawin yung 20 lb. Then ang lure po ninyo sa mga 5 grams. So hindi na ho maganda laro. So wag po tayo masyadong mag-over standard po doon sa limit po. Lalo na po sa ultralight. So kung mag-ultralight po tayo, sundin na lang po natin yung pattern o yung description or yung specs na sa rod ng ating ultralight. Although hindi ako masyadong nagamit ko ng ultralight, malimit kong gamit ko is medium light at saka medium heavy po. Kasi po dito po sa spot na pinupunta natin, medyo hindi natin ma-predict kung gaano kalalaki yung isda. Kasi po minsan po nag-ultralight po ako doon, kinawawa ko yung ultralight ko. Although laban naman po, kaso putol po talaga. Kasi ang line po lang ng ang aking spool is 6 lb lang po. Then may kumaga to mga ilang kilo, so putol. So medium light ho medium light ho yung usual yung ginagamit ko dun sa spot ho natin. So yun lang po ang pwede kong ma-share po sa inyo, lalo na po sa mga baguhang angler. Kung magpipishing po tayo, always remind you, gamit po tayo ng leader line. Whatever it takes po, kailangan po natin gumamit ng leader line para hindi masayang yung ating pagpunta sa ating spot at hindi ho tayo masisiro kung sakali pong tayo yung magpipishing. At ano ho to, tsaga-tsaga lang po sa pagpipishing, ano po, hindi porke nag-leader line ho tayo, automatic may isda na. So, haba lang ho ng pasensya at talo ini po sa fishing. Lagi ko po yung sinasabi sa Kahagis TV po sa ating episode. So, better to watch na lang po continuously yung ating fishing, and then kung may mapapanood po yung ibang fishing adventure po dyan, at tama naman po, isundin na lang po natin. So, regarding po sa ating episode po ngayon about leader line, maraming pong salamat. Kahagis TV po, and see you po sa weekend. Kahagis TV po, paalam po.